Di kailangan lumayo para makadama ng hiwaga ng paglalakbay. Dito mismo sa Lapu-Lapu City, naghihintay ang kwento na dapat tuklasin. Halina samahan kami sa aming paglalakbay na puno ng mga alaala at karanasan. Ngayon ay pupunta tayo sa Barangay Mactan at sisimulan ang ating paglalakbay. Ang una naming naplano sa aming destinasyon ay ang Mactan Shrine. Dito sumasalubong sa amin ang puno ng kasaysayan, isang lugar na hindi lamang pasyalan, kundi ang paalala ng tapang ni Lapu-Lapu na ipinaglaban ang ating bayan. At syempre, hindi natin papalangkasin ang picture taking sa harap ng Bantayog. Sa gitna naman ng aming pamamasyal ay nakita namin ang mga tindang souvenir na sumasalamin sa ganda ng kultura ng Pilipino. Pagkatapos ng aming paglalakbay sa Mactan Shrine, nandito naman tayo sa Mactan Utah. Ito ay parang isang bayan sa loob ng lungsod. May mga gusali, kainan at pasyalan na puno ng buhay, katulad lang ng Mactan al Fresco. Ito ay isang kainan na may maraming pagpipilian. Arat at magpasyal tayo sa 8 Mart. Nandito tayo ngayon sa H-Mart. Dito natin makikita ang kimchi, ramen at iba pang mga produkto na makikita natin sa K-drama. Kung may H-Mart lang sana sa tabi, ramen sa umaga, sanggip sa gabi, at mga sausages sa oras ng hating gabi. Iba't ibang kainan at para sa pasyalan ng mga barkada. Matapos naming pag-ikot-ikot sa Elger Garden, dumako naman kami sa pinakakilalang simbahan ng Lapu-Lapu City. Walang iba kundi ang Santa Nina Church. Mula sa modernong vibes ng mall, nandito naman kami para tahakin ang makasisayang daan puno ng pananampalataya at kultura. Pamumuhay at sa abalang lungsod, mas mahalaga pa rin na huminto at manalangin. Maraming salamat sa pagsama sa aming paglalakbay sa Barangay Mactan. Sa pagtatapos ng aming paglalakbay, natutunan naming ang bawat lugar ay may sariling kwento at aral na maiiwan. Hindi lang ito basta pagbisita, kundi isang paalaala na ang kasaysayan, kultura at pananampalataya ay patuloy na humuhubog sa ating pagkatao. At iyon ay ang tunay na pamana. Ito ang pangkat-5 na naglalakbay hindi lang gamit ang mga paa, kundi gamit din ang mata, puso at isipan. At sa bawat hakbang, dala namin ang kwento ng Lapu-Lapu. Mga kwentong hindi lang basta nakita, kundi tunay na naranasan.